Maganda ang panahon mga ka-riders. All is well. Kaya ano pa hinihintay natin? I-review na natin itong si Motorstar Well 125 version 3. Okay, bago tayo magpatuloy sa pagre-review ng Motorstar Well 125cc, bali update ko muna po kayo dito sa mga bagong unit ng Motorstar dito po sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna Branch. Okay, nakumpleto na po yung kulay na available dito sa kanilang Motorstar 150p as in PCX. Joke lang po ha. Okay, bali ito po yung kulay glossy blue, glossy red, saka yung glossy white. Ayan. So yung presyo po siguro bibigay ko na lang yung kanilang FB page, i-message po sila kasi abutin po tayo na maghapon kapag hindi sa isa ko po ang presyo nito. Okay, ito po yung sumunod na naunang version ng 150N naman na Easy Ride. And then ito yung 150Q. And then 150CL ng Easy Ride. Okay, ito yung i-review natin. Bali meron pong 5 available na kulay dito sa Well 125 version 3. Okay, ito po meron silang kulay red. And then available din po ang color blue. Okay, ito po itong re-review natin. And then color white. And then meron din po siyang black saka yellow. Wala lang pong available dito. Okay, ito pa sa mga naghahanap po ng Motorstar Explorer 250 version 2. Okay, ito po. Meron silang available dito na glossy red, blue, and then green. At saka black. Meron pa palang orange. Okay, ito. And then itong isang nakabukod po rito, mukhang ito po yung 200cc ng Explorer na version 2 rin. Okay, tara na. At masyadong mainit. Okay mga ka-riders, papakita ko muna po sa inyo yung mga naunang version ng Well 125. Ito yung version 3. Then ito po yung kanyang version 2. Yung nga lang po, repo na po ito. At wala na pong brand new nito. Bali, ito na nga po latest niya. Itong version 3. Okay, yan. Dito yung kulay blue po na Well version 2. Ayan po. Medyo malaki po naging improvement sa kanyang pairings, di po ba? Mamaya isa-isahin natin ha. And then ito yung pinaka version 1 niya. Okay. So itong color blue. Okay. So kung interesado po kayo sa kanilang mga repo, ayan, pasyalan nyo lang po dito sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. Ang una ko pong napansin dito sa Motorstar Well 125 version 3, yung kanyang color combination. Ang ganda po ng kulay na ginamit. Okay, ito po combine ng blue sa white. And then pumapangalawa yung kanyang decals. Napansin ko medyo marami po siyang decals, lalo na dito po sa kanyang pinaka brand. Okay, dito po sa pinaka ulo niya meron po itong brand na or yung kanyang logo ng Motorstar. Hanggang dito po sa magkabilaan na pairings niya. And then dito yung kanyang model name naman na Well 125.
And dito sa pinakagitna, meron po siyang specs dito. Ayan, 4-stroke. And then dito po, sa bandang likuran naman, okay, ito. Well, 125 version 3. Then isa pang malaki na 125. Sana inalis na to, ano po, para hindi na nagkakadoble, pero okay lang yan. And then meron pong maliit dito nakasulat na Win Your Heart. Ayan, pusuan na natin si Motorstar. And then pagdating po sa kanyang mga ilaw, napansin ko dito muna tayo sa kanyang turning signals. Very sharp po ang design. Okay, magkasama na po dito yung kanyang DRL na parang letter Y. Ayan, magkabila. And then yung kanya namang LED na turning signals. Yun lang po, bulb pa rin po ang kanyang headlight. Sana dinamay na rin po, ginawa na rin siyang LED. O pwede naman natin itong paltan ng LED kung nahihinaan po tayo. Then dito sa lower part niya, very sharp din po yung kanyang front fender. Alam niyo, para siyang size ng shark, di ba? Yung kanyang figure, para siyang hugis pating ang dating. Diretso na tayo dito sa kanyang telescopic fork na front suspension. Bali natatakpan po ng front fender yung kanyang telescopic fork. And then mahaba po, hindi na natin kailangan maglagay ng extension. Ito hanggang baba po, covered siya ng kanyang front fender. Protection po sa ating engine. Ayan. Ang ganda ng housing ng kanyang engine, di ba? Protected siya. Oh. And then dito po sa kanyang braking system, napakalaki po ng disc na ginamit. Dito sa front brake, meron po siyang single disc na dual piston caliper naman. And then may sukat po na 2.50 by 17 dito sa kanyang tube type na front tire. Okay, bali one shing tire po siya. Made in China, of course. Kung gusto nyo pong i-convert ng tubeless, no problem po kasi naka-mag wheels na po siya. Okay, bali made of alloy yung kanya namang mag wheels. And then dito po sa rear tire, may sukat po siya na 2.75 by 17. And then naka-swing arm naman po or naka-dual shock absorber na po sa kanyang rear suspension. And then naka-drum brake naman po sa kanyang rear brake. Okay, napansin ko ang haba po ng kanyang muffler. Medyo kinapush nga po yung kanyang heat guard na metal naman po na naka-stainless na. Although open yung kanyang elbow, hindi naman tayo mapapasok kasi parang nakaharang na po itong pinakaapakan ng rider saka itong kickstart bago makalapit yung ating paa dito sa kanyang elbow. And then nakaangas po itong nilagay nila dito sa tip. Protected din siya ng heat guard dito sa kanyang tip. At lalo siyang naging sporty look sa kanyang exhaust pipes. And then all LED na po ang kanyang taillight, stoplight hanggang turning signals. And then bumagay naman po yung kanyang grab bar dito sa design ng kanyang fairings, patulis. Ayan, para siyang mayroong dalawang sungay dito sa itaas. Pero para sa akin, mas maganda sana binuuna kasi medyo delikado po ito, matulis. Siguro mag-iingat na lang yung ating back rider. And then maganda, meron pong cover yung kanyang chain para in case na naglilinis tayo ng kadena, may langis, hindi tayo matatalsikan lalo na yung ating back ride sa kanyang pantalon. Okay, dito na po tayo sa pinaka-importanting parts ng isang motorsiklo, yung kanyang engine specification po. Bali, naka-single cylinder po, 4-stroke, air-cooled ang kanyang cooling system, single overhead cam, and then Euro 3 compliant na po ang kanyang emission control, 124.9cc sa kanyang displacement, and then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. And then syempre, 2-valve pa rin po siya. Okay, pagdating naman po sa kanyang maximum power, meron po siyang 8.3 horsepower at 7,500 RPM. And then 6.9 Nm of torque at 5,000 RPM. Nga pala mga ka-riders, bali 4-speed po itong semi-automatic na Well 125. Bali sa kanyang pong gear shift pattern, bali kagaya rin po ng mga iba nating motorsiklo. Okay, dito po yung kanyang primera, segunda, tercera, kwarta. And then bawas lang tayo ng 4 din pabalik sa neutral. And then meron po siyang 1 liter na engine oil capacity. Okay, mapapansin nyo, medyo payat lang ang kanyang dimension. Malaking tulong po yan para sa ating top speed. Alam naman natin kapag bagaan at lalo't lalo na 125cc siya, sigurado mayroon din pong bilis ang motorsiklo na to. Okay, meron lang po siyang timbang na 106 kg. And then sa kanya naman pong ground clearance, nasa 150 mm. And then sa seat height naman po, maabot po ng 670 mm. So mababa po ito, lalo na't ang tabas po ng kanyang upuan ay malalim. Ang lambot po ng kanyang upuan. And then yung kanyang seat cover, bali 1 tone lang siya pero meron siyang tahi dito sa gitna. And then ayan, meron siyang brand na Motorstar. Okay, siguro maganda. Upuan natin para masukat natin.
Pero bago po tayo po, check muna natin yung kanyang U-box at nandito naman yung susi. Yun lang po, wala tayong battery. Ito po yung kanyang susian sa ilalim. Okay, ayun, mabilis naman na bumukas. Okay, ayan. Malalim po yung kanyang U-box pero divided din siya almost sa gitna kasi dito po nakapwesto yung kanyang battery. Ayan, malaking space po ang kinain ng battery. Pero okay lang yan at malalim naman siya. Makakapaglagay pa rin tayo dito ng ating mga ilang gamit. Okay, meron pong 4.5 liters na fuel tank capacity itong si Well 125 version 3. And then sa research po natin, approximately nasa 40 to 50 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then of course sa top speed, umaabot po ng 100 kilometers per hour. Okay, naka-center stand pa po kaya isa-side stand natin na wait lang. Okay, napansin ko yung kanyang side stand. Maganda pagkakabuka. Ayan o. Tagilid na tagilid siya, di ba? Hindi ito mabubuwal basta-basta kahit ito lang ang ating gamitin. Pero siguraduhin lang ho natin yung ating pagpapatungan or pag sa side stand eh matigas yung lupa or simento. Okay, ayan. Medyo malapad din po yung kanyang upuan pero nakakalapat naman yung dalawa natin pa. Kayo po tayo ha. Okay, hindi ho ganun kalambot, to be honest. Pero yung upuan niya malambot. Siguro yung suspension po ang medyo matigas. Halos hindi po gumagalaw yung suspension. Siguro adjustment lang na gagawin. Okay na siya, lalambot din siya. Pero overall naman sa upuan niya, okay. Okay, sunod po natin yung kanyang front brake. Okay, ito maganda po ang kapit ng front brake kahit naka-tiles po ang kanyang sahig. Malakas po ang preno. Half press lang po, makagat na siya agad. Okay, dito naman tayo sa kanyang rear brake na drum naman. Okay, ito malalim po yung kanyang drum brake. Para sa akin na, gusto kong i-adjust to. Okay, sa turning radius naman po. Okay, yan, layo po sa ating kita. Oh. May mga 5 inches na distansya. Okay, all analog po ang kanyang meter panel. Bali dito po sa gitna naka-display yung kanyang speedometer, odometer. And then dito po sa right side yung kanya naman pong fuel indicator. And then ito po sa magkabilang dulo, bilaan, ano po yan, turning signals. And then dito po yung kanyang gear position, yung neutral, primera, segunda, tercera, kwarta. And then dito po yung kanyang high beam, low beam. And then ano pa bang check engine siguro. Dito. Okay, sa switches and buttons, baka manibago po kayo mga riders. Iba po ang switches and buttons dito dahil magkabukod po yung kanyang passing light. Hindi ho ito high beam, low beam dahil ito po ang kanyang high beam, low beam sa kanan. Di ba usually nandito sa kaliwa pero dito po nilagay yung kanyang passing light. Okay. And then ito pa rin po yung kanyang turning signals, horn, at saka meron pa rin siyang choke. And then dito sa kabila po, meron switch yung kanyang DRL, headlight, saka switch off, and then yung kanya naman pong electric starter push button. And then meron pong shutter lock yung kanyang ignition dito sa ilalim. Ayan. Para protection po ng ating ignition, lalo-lalo na sa tubig or sa nagdidistrong nga ng mga susian. Ayan, maganda po. Nakasara yan. And then syempre kapag bubuksan, nandito po sa susi yung ating pinaka opener.
Okay, dito na po tayo sa pinaka-importanting part, yung kanya naman pong presyo. Dito po sa Pro Bikes Motorcycle Center or dito sa Motorstar Santa Cruz Laguna Branch. Bali, meron po siyang cash price na 52,000 suggested retail price ng Well 125 version 3. And then, ang down payment po niya ay 2,840 lamang po. And then, sa 2 taon po, 3,543 sa monthly. Sa 30 months naman po, 3,118 monthly. At sa 3 taon naman po ay 2,835 monthly. Sa mga interesado naman po, ayan po yung kanilang mga requirements. And then, kung gusto nyo po silang kontakin, meron po silang telephone number dito. Ayan po, 049-521-6500. And then, cellphone number po, 0965-937-3632. Okay, kung nalilito na kayo sa pagpili ng motorsiklo, pasyalan nyo na lang po para personally makita nyo po at maobserbahan itong bagong labas ng Motorstar Well 125 version 3. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Like, comment, and subscribe sa ating channel.